Para sa mga nag-uumpisa at gustong mag-umpisa na mga negosyanteng business women and businessmen. Nako, paano ba magtagumpay sa negosyo? Nako, kumuha na kayo ng papel at ballpen, mag-umpisa na po tayo. Ako, pirati ko sinasabi para sa mga taong gusto magnegosyo, ang pagyaman ng isang tao ay nag-uumpisa sa kung paano siya mag-isip. Kailangan yung mindset niyo muna, yung attitude muna. Ano po mga katangian ng isang successful na negosyante? Number 1, positibong pananaw sa buhay. Kaya kailangan po, alamin niyo po kung anong ang iyong mindset. Negative ka ba o positive? Ikaw ba ay negative o positive? Sinasabi mo, ay positive ako mag-isip. Sige, subukan nga po natin kung positive ka mag-isip. Ha? Fill in the blanks for me. Oo. Ang Pasko ay Tama, Pete. Oo, ito dapat. Sagutin mo lang dire-diretso para malaman natin kung positive ka o hindi. Bago tayo sumakay ng aeroplano, anong parating iniisip mo? Paano kung crash? Bago tayo mag-exams, paano kung sagot? Bumagsak. Bago tayo magnegosyo, paano kung malugi? Di ba? Napaka-positive talaga natin. Check nyo muna. Alam nyo kung bakit di talaga nagiging matagumpay negosyo? Kasi kanegahan parating iniisip po natin. Pangalawa, kailangan po maganda po kayo sa tinatawag na pagbabago. Why? Because the only thing that is permanent in this world is change. Lalo na po sa pagnenegosyo, minsan may benta ka, minsan wala. Kung wala kang benta, anong iisipin mo? Ano gagawin mo? Susuko ka na labang? I-give up mo na lang mo? No, laban pa rin. Mag-isip tayo ng iba't iba pang mga diskarte, iba pang mga promo para maiangat ulit ang ating benta. Pangatlo po, napakahalaga kung gusto nyo talaga maging matagumpay sa negosyo, pagtsatsaga at determinasyon. Diba? Hindi madaling gawain ng mag-umpisa ng negosyo. Para makamit po natin ating tagumpay, kailangan meron tayong pagdadaanan ng mga tinatawag na pagsubok po. At syempre naman, hindi lahat araw-araw ay Pasko. Hindi araw-araw malaki po ang benta. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. At napakahalaga, kung kayo mag-uumpisa ng negosyo, kailangan proaktibo. Huwag tayo maghintay ng oportunidad. Gumawa ka ng paraan upang makamit ang iyong mga plano sa buhay. Kasi may mga iba, panay sat-sat, wala namang gawa. Panay ngawa, walang gawa. Diba? Panay plano, wala. Hindi naman iinumpisa. Kaya nga walang nangyayari. Kaya mga ka-friendship, kung gusto nyo talagang maging successful sa negosyo, ang unang tanong, positibo ba ang iyong pananaw? Pangalawa, naghahanda ka ba sa pagbabago? Pangatlo, determinado ka ba? Pang-apat po, proaktibo ka ba? Sana naman itong 4 na tips na ito ay nakatulong po sa inyo, lalo na kung ikaw ay nagpaplano mag-umpisa ng negosyo. Itong inyong abang lingkod na si Chinkitan na nagsasabi, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Ilang lungsod sa Metro Manila nagdeklara na ring walang pasok dahil sa sobrang init. Department of Energy tiniyak na pwede pa ring mag-aircon at electric fan kahit may nakaambang kakulangan sa power supply. Deadline na naman ng PUV consolidation sa April 30. May extension pa kaya ulit? Pag-uusapan natin kasama ang LTFRB. Mga buta sa EDSA mula pa noong Holy Week, pinasakan na ng MMDA at DPWH. Telco na nagpabaya, posible raw pagmultahin ng daan-daang libong piso. Ba't nyo pa hinukay? Alam nyo na hindi matatapos. Teacher sa Cebu, nanawagan ng hustisya matapos mabaril sa leeg. Ang dahilan, kwintas niya, napeke pa. At heto trending, fans ni Marco Gallio at Heaven Peralejo kinabahan sa announcement nila sa Instagram. We are here to announce na wala na pong partner. Yeah, break na kami. Mainit pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang dahil lamang sa Peking Quintas, umaabot ngayon sa daan-daang piso ang bayarin ng isang guro sa ospital matapos siyang barilin ng isang snatcher sa Cebu City. Habang sa Davao, mahaharap sa kaso ang isang grupo ng mga lalaki na nagsuntukan sa harap mismo ng City Hall nang dahil sa babae. Magbabalita si Bril Montalvo. Nagrambulan ang mga lalaking ito sa harap mismo ng Davao City Hall pasado hating gabi noong March 24. Pinaulanan nila ng sapak ang isang lalaking walang damit pang itaas. Sinubukan itong tumakbo pero hinabol pa rin siya at pinagpapalo. Bukod sa kanya, isa pang lalaki ang pinagtulungang gulpihin at napasubsob. Tumigil lang ang rambol nang dumating ang mga pulis. 5 ang agad inaresto. Galing daw sa isang bar malapit sa City Hall ang mga nagsuntukan. Ang dahilan, selosan sa babae. Lasing na sila lahat. So, nagkainitan na. Nag-agawan siguro sa isang babae sa labas ng bar. Doon sila nagsuntukan. Kalaunan, pinalaya rin ang mga suspect. Pero may reklamo pa rin silang alarm and scandal. Sa Cebu, nananatiling nakaratay sa ospital ang isang 26 anyos na guro. Sa imbestigasyon, pauwi at sakay ng jeep ang biktimang si Hinilita Salvador matapos mag-part-time bilang tutor nang biglang hablutin ng isang pasahero ang kanyang fancy necklace. Di pa nakontento, binaril pa ang maestra. Yung daharap niya po na nakasabay ay kasama po sa nandun po sa loob ng jeep. Nag-declare po ng hold up. Kinuha po yung kwintas, tapos diretso ba rin po sa leeg. Jeep na lang po na sinaksin niya yung naghatid dito sa ospital. Bagamat gising na, hindi pa nakapagsasalita ang biktima dahil sa tinamang sugat sa leeg. Humihingi ngayon ng tulong ang mga kaanak ng biktima sa kanyang pagpapagamot. Nakapunta lang po siya ng Cebu. Gusto lang po niya nakapag-aral ng hospital kasi nagpa-private tutor po yun. Sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa suspect, ipagbigay alam lamang sa Cebu City Police. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Patuloy na magiging maalinsangan ang panahon ngayong araw ng Martes. Sa live windy monitoring, naglalaro pa rin sa 27 hanggang 30 degrees Celsius ang temperatura sa buong bansa. Katumbas yan ng hanggang 43 degrees Celsius na heat index o yung nararamdaman natin mismo na init. Nagdeklara ng walang pasok sa lahat ng antas sa buong Sultan Kudarat, bayan ng Tantangan sa South Cotabato at ilang syudad at bayan sa Negros Occidental. At kapapasok lang, nagsuspindi na rin ng afternoon face-to-face classes ang Caloocan City sa lahat ng antas maliban sa grade 6 students na kasalukuyang kumukuha ng National Achievement Test. Elementary hanggang senior high school naman ang walang pasok sa Quezon City, Muntinlupa, pati na sa ilang bayan sa Bulacan, Pangasinan at sa Visayas. Mismong Department of Education ang nagsabi na may discretion ang bawat LGU at school officials na magsuspindi ng klase kapag sobra na ang init. Sa ating mga schools na talagang meron tayong pag-asa forecast on very high heat index, talagang nag-shift na tayo automatically to alternative delivery mode. Siyempre, yung ating mga schools, meron na silang mga kanya-kanyang plano para maging continuous pa rin yung ating learning delivery despite the suspension of face-to-face classes. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Pag-asa weather forecaster Veronica Torres. Veronica, magandang tanghali. Veronica? Veronica, can you hear me?
Alright, babalikan po natin si Veronica Torres ukol pa rin sa ating magiging lagay ng panahon ngayong araw. Samantala, sinimento na ng DPWH at MMDA ang mga binutas na bahagi ng EDSA mula pa noong Holy Week. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ginamit sa paglalatag ng fiber optic cables ng isang telecommunication company ang mga hindi natakpang butas sa EDSA. Miyerkules Santo pa, sinimulang ayusin ng contractor ng telco ang mga kable. Ang usapan, tapos na dapat sila kahapon pa ng madaling araw. Pero 24 na manhole ang hindi nila naayos na nagpatindi ng traffic. Dahil dito, plano ng MMDA na pagmultahin ang contractor dahil sa kanilang mga violation. Ang kanilang explanation, which I don't believe, at hindi po justifiable, ay nagkamali daw yung kanilang logistics, nagkamali ng pag-schedule ng delivery ng simento, which I don't believe. Sabi ko nga, as early as Friday daw, nalaman na nila. Sabi ko, ba't nyo pa hinukay? Alam nyo na hindi matatapos. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang yung mga hukay. Walang traffic marshals. Humingi na ng paumanhin na ang contractor na R-Link Corporation. Batid daw nila ang dinulot nilang traffic at aberya dahil hindi nasunod ang deadline. Nangako silang kukumpletuhin na ang proyekto sa lalong madaling panahon. Sa puntong ito, balikan po natin si Pag-asa weather forecaster Veronica Torres tungkol sa matinding init na nararanasan ngayon sa bansa. Magandang tanghali sa iyo, Veronica. Magandang tanghali din po sa inyo, Ms. Cheryl, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Ano ang aasahan nating panahon ngayong araw at sa mga susunod pa? Sa kasalukuyan, region ng high pressure nakaka-apekto sa may silangang bahagi ng northern at central Luzon. So less cloud development sa area na yan at less chance ng rainfall. Pero sa Metro Manila and the rest of the country, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa ng mga localized thunderstorm. So sa mga susunod na araw, ganun pa rin yung panahong inaasahan natin, partly cloudy to cloudy skies. Maliban na nga lang sa may bandang silangang bahagi ng Mindanao area dahil pagdating ng Thursday, posibleng maging maulan. Thursday and Friday po. Pero anong temperatura ang pinag-uusapan natin dito? Opo, kung sa air temperature dito sa Metro Manila, 25 to 34 degrees Celsius posible. Although, kung ang titignan naman natin is heat index o yung init factor, so dito sa may Pasay City, posibleng umabot ng 42 degrees Celsius yung heat index. And ito yung init na nararamdaman natin sa may Science Garden naman, 41 degrees Celsius. Although, for today, ang nakikita nating posibleng pinakamataas based sa ating forecast is dito sa may bandang Rojas, Capiz. Rojas City sa may Capiz kung saan posible umabot ng 44 degrees Celsius yung heat index. At sa mga susunod na araw, ganito rin ang aasahan natin. Mas titindi ba ang nararamdaman nating heat index ngayong buwan ng Abril at Mayo? Po, sa nakikita natin ngayon, posibleng tumaas yung temperature dahil yung max temp natin usually talaga may natin nakukuha. Nagbigay ang Pag-asa ng kategorya ng init base sa epekto dito sa katawan. Merong caution, extreme caution, danger at extreme danger. Pwede mo bang ipaliwanag ito sa amin, Veronica? Opo, although sa ating bansa, ang usually talaga natin nararanasan is nasa mga bandang extreme caution. So, yung una, pag caution, 27 to 32 degrees Celsius yung heat index. So, posible yung fatigue is possible kapag may mga prolonged exposure tayo sa labas at activity. So kapag tuloy-tuloy, pwede yung heat cramps. Then, 33 to 41 degrees Celsius na heat index, extreme caution, dahil heat cramps and heat exhaustion, posible. And then, kapag patuloy nga yung aktibidad natin sa labas, pwede tayong magka-heat stroke. Then, pag 42 to 51 degrees Celsius, yung heat index natin, mapanganib na.
dahil heat cramps at saka heat exhaustion, mataas yung tsansa, at heat stroke ay posible kapag patuloy exposure natin sa mainit na panahon. And then 52 degrees Celsius, napakamapanganib na nito dahil posible na nga or posible yung heat stroke po sa atin. At puntahan naman natin yung level ng ating mga dam. Kumusta? Kung titingnan natin yung levels ng dam natin, mapapansin natin based sa ating dam water level update, halos lahat ay mas mababa sa normal water level. Although yung mga kasama po natin sa may hydro department, sila po yung mas makakapagsabi kung napakamapanganib na ba na itong mga mas mababang level na tubig na ito. Kanina may nabanggit ka, may araw na makakaranas tayo ng pag-ulan. Anong araw ulit ito at saang mga lugar? Po, mostly sa may silangang bahagi ng Mindanao area, around Thursday, Friday, posibleng maging maulan po sa areas po na yun. At Veronica, itong tindi ng init na nararanasan natin, hanggang kailan kaya ito? Po, itong mainit na panahon natin, until yung dry season natin is posible hanggang May. And then pagdating ng June, possible na po tayo mag-announce ng amihan season. Although, titingnan pa rin natin based sa mga data natin kung mapapaaga ba or mapapalate ba yung pagdeklara po natin. Makaka-apekto ba doon sa posibleng sa ating panahon itong El Nino na mas humaba or tumagal yung ating dry spell or yung tag-init, tag-tuyot? Opo, kung with regards naman po dito, kasi sa ngayon, kung pagbabasehan yung nilabas ng mga kasama natin sa Climatological Department, yung El Nino natin ay magpe-persist ng March, April, May. Although nagwi-weekend na siya. Then, usually kasi, posible ito maka-apekto kasi kapag nasa may El Nino season po tayo, tumataas po yung tsansa na yung mga ulan is below normal po per month. Alright, maraming salamat for the update. Pag-asa weather forecaster, Veronica Torres. Kaugnay niyan, wala pang nakikitang kakulangan naman sa kuryente. Ngayon tag-init ang Department of Energy. Sa gitna yan ng una nilang pahayag na posibleng makaranas ng yellow alert sa Luzon grid ngayong Abril o Mayo. Para sa detalye, makakausap natin Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl, lalong-lalo na sa inyo mga taga-subaybay. Salamat po sa inyong oras. ASEC, historically, tumataas po talaga, di ba, ang demand naman sa kuryente tuwing ganito po ang panahon, tuwing summer season. Pero malapit na po bang maabot natin yung peak? Maraming salamat po doon sa inyo sa tanungan. Totoo po yun na kapag po mainit ang antas ng ating kapaligiran, tumataas din po ang demand natin dahil gumagamit tayo ng mga facilities para tayo ay maging komportable. Pero sa kasalukuyan po, hindi pa natin nararating yung ating projected peak demand for the year. Ito po ay sa level ng 13,900 megawatts. Pero sa kasalukuyan, nasa 11,600 megawatts pa lang po ang ating demand. Last week po, ang ating pag-assess ng situation, mas mababa po yung ating demand kaysa sa ating mga projections. Kumusta po yung capacity ng mga power plant? Lalo na po yung mga hydroelectric o pinatatakbo po ng tubig. Tama po kayo, no? Maganda po ang ating sitwasyon sa ngayon. Hindi po tayo nakakakita ng posible mga outages sa mga planta. Maliban nga po dun sa mga hydropower facilities natin dahil mababa ang level ng tubig natin sa ngayon. Datapwat, kasama na po yan sa konsiderasyon ng paggawa natin ng Grid Operating and Maintenance Program. Kung saan po hindi po natin pinapayagan ang pagkukondak po ng maintenance services ng ating mga planta ng kuryente, kundi ang hydropower plants lang po. Ginagamit po natin ang pagkakataon na mababa ang tubig ng level natin sa mga dam, kung kaya saka itong ating mga hydropower facilities nagko-conduct ng maintenance services. So expected na po natin yon at kinagandaan po natin yan.
Sa naunang pahayag po ng DOE-ASEC, posibleng makaranas po ng yellow alert status ang Luzon grid ngayong Abril o Mayo. Ganito pa rin po ba ang projection ninyo? Tama po kayo. Sa una po mga projections natin, nakakakita po tayo ng posibilidad na yellow alert, no? Kasi nga po, tumataas yung demand natin. Ngunit hindi naman po ibig sabihin nito ay magkakaroon na po tayo ng outages or kakulangan sa supply ng kuryente. Pinapaliwanag ko lang po na ang ibig pong sabihin ng yellow alert ay numinipis po yung ating reserba, na kung saan pinaghahandaan po natin na kung sakali na mayroong isang malaking planta po sa ating Luzon grid na magkaroon ng outage na hindi inaasahan, kukulangin po yung ating reserba para palitan at pansamantalang magbigay ng supply ng kuryente. Ano po ang pwedeng i-expect ng publiko sakaling isailalim po sa yellow alert ang Luzon grid? Magkakaroon po ba ng rotational brownout? Wala po tayong nakikitang rotational brownout kahit po tayo magkaroon ng yellow alert. Kasi nga po, hindi pa po kukulangin ang supply natin. Ang magiging impact lang po niyan, yung pong ating pangpalit doon sa planta na pwedeng magkaroon ng outage ay pwedeng kulang. So ang numinipis po ay ating ang reserba at hindi pa po yung supply ng kuryente. Kaya wala po tayong inaasahan na rotational brownout. Pero may ginagawa na po ba or ginawa na pong paghahanda at contingency measures ang ahensya sakali man pong magkulang o magkaroon po ng kakulangan sa supply? Tama po kayo, pinaghandaan na po natin yan. Nagbigay na po tayo ng mga abiso sa ating mga stakeholders sa power industry na dapat maging handa sila kung sakaling magkaroon tayo ng yellow alert. Unang-una po, pina-identify po natin sa lahat natin distribution utilities yung mga critical facilities natin, kagaya po ng mga hospital. Dapat po may ready tayo ng mga generating facilities o gensets para kung sakaling magkaroon po ng problema, ito po ang magbibigay ng pansamantalang supply. Ito naman po ang ating mga distribution utilities, pinabisuhan din po natin na i-activate na po nila yung tinatawag nating interruptible load program. Kung saan po, kung sakaling magkaroon tayo ng kakulangan ng supply ng kuryente, yung pong ating mga facilities, lalo na po sa komersyo, no, yung commercial and industrial facilities, patakbuhin po muna nila ang kanilang mga sariling genset habang yung pong supply ng kuryente sa ating linya ay ibibigay naman doon sa ating mga other consumers. So hindi po magkakaroon ng kakulangan dahil yung pong pansamantalang gamit po ng sarili nating generation. Datapwat tayo po ay nag-abiso pa rin sa lahat po nating stakeholders, pati po yung ating transmission facilities. Pina-inspect po natin yan at sinabihan natin ang ating system operator na dapat handa siya sa lahat ng pagkakataon dahil alam naman po natin na ang brownout ay hindi lang nagagaling sa kakulangan ng supply ng kuryente, kung hindi kahit po sa fault pagdating po sa linya. Panghuli na lamang po, ASEC Marasigan, paalala sa publiko. Maraming salamat po sa pagkakataon. Kami po ay nananawagan sa ating general public, lalo na po doon sa ating malalaking mga konsumidor ng kuryente na kung maaari po, mag-observe po tayo ng energy efficiency and conservation. Magtipid po tayo sa supply kasi hindi lang po yan makakatulong sa system natin para mabawasan ang demand, kung hindi makakatulong pa rin po yan sa ating mga bulsa. Maraming salamat po sa inyong oras, Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Magandang hapon po. Mag-aasunto na ang Cebu Provincial Government matapos umanong isnabin ng National Museum ang panawagan nilang ibalik sa bayan ng Bolhoon ang ninakaw umanong mga relic mula sa simbahan doon. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, sasampahan na nga ng kaso ng Cebu Provincial Government ang National Museum of the Philippines para maisauli ang centuries-old church pulpit panels na nasa pangangalaga ngayon ng museo. Kahapon lang naaprubahan ng Cebu Provincial Board ang authorization para kasuhan ni Cebu Governor Gwen Garcia ang National Museum.
Yan ay para maibalik sa Cebu ang pulpit panels. Patatandaang nag-request na noon ang Cebu government na maibalik sa Archdiocesan Shrine of the Patrocinio de Santa Maria Santissima sa Bolhoon ang heritage items. Pero hindi raw sila pinansin ng National Museum. Bukod sa pambansang museo, kakasuhan din ng Cebu government ang mga taong sangkot sa pagkawala ng 6 na panels noong pang dekada 80. Gayon din ang mga taong nagtago nito matapos nakawin. Ang Patrocinio de Santa Maria Santissima ay naitayo pa noong 1793 at idineklara na isang national treasure noong 2001. Ang mga panels nito ay na may mukha ng mga sari-saring santo ay nakadikit sa isang elevated na pulpito kung saan nagho-homily noon ang pare. Cheryl, magkakaroon ng press conference mamaya dito sa Capitol Building kung saan posibleng isa publiko ang mga pagkakakilanlan ng mga kakasuhan. Antabayan din natin ang iba pang mga issue na pwedeng lumutang dito. Yan muna mga latest na balitang dako dito sa Cebu. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes ang paratang na may secret agreement siya sa China noon kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Matapos isiwalat na may gentleman's agreement sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at China President Xi Jinping kaugnay ng status quo sa West Philippine Sea, binubuweltahan ngayon si dating Senador Sonny Trillanes ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Sabi ni Roque, si Trillanes ang pumasok umano sa secret agreement sa China noong Noynoy Aquino administration. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Tinablayan ni Trillanes. Nagsilbilan daw siyang back-channel negotiator ni Pinoy noong 2012 para pahupain ang sitwasyon sa Scarborough Shoal. Wala raw sa kapasidad niya na ibenta ang Scarborough at bumuo ng anumang agreement sa China. Ang pagiging back-channel negotiator ay isang foreign policy tool ng isang bansa para malutas ang mga problemang hindi kayang malutas ng formal or front channel ng DFA. Kung si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang tatanungin, hindi pwedeng i-apply sa Marcos administration ang sinasabing gentleman's agreement ni Duterte sa China. That agreement is so lopsided in favor of China. But ang sabi ni Harry Roque, gentleman's agreement lang yan. That's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Dinepensahan naman ni Senador Jinggoy Estrada si dating Pangulong Erap Estrada. Wala raw kasunduan si Erap para alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dahil sa patuloy na banta sa kaligtasan ng mga mangingisda at bantay dagat ng bansa, iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating maritime security sa pamamagitan ng Executive Order No. 57. Sa ilalim nito, paiigtingin ng maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan at mga vessel o barko. Papalitan din ang dating National Coast Watch Council at gagawin ng National Maritime Council. Yung kabuang ng buong Pilipinas na po ngayon, ang covered niya. Kasi madalas nakafocus lang tayo sa West Philippine Sea. Ngunit meron pa tayo mga ibang challenges. For example, yung sa Benham Rise, nasa east side ng ating bansa. Suportado ito ni retired Supreme Court Justice Carpio. Sana nga raw ay maisabatas ito. That will streamline and harmonize all our efforts. Pinuna naman ni Senadora Amy Marcos ang Section 7 ng panukala kung saan maaaring tumanggap ng mga donasyon, grants o contributions mula sa domestic o mapa foreign sources ang National Maritime Council. Ito raw ang nagpapalala sa mga hindi matapos-tapos na gyera tulad daw ng nangyayari sa Ukraine at Gaza. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Magsisimula na sa susunod na buwan ang panghuhuli sa mga kolorum na jeepney. Deadline na kasi ng consolidation sa April 30. Ibig sabihin, lahat ng tsuper at operator na hindi pa rin sasali sa mga kooperatiba hanggang sa katapusan, tatanggalan na ng prangkisa.
pero ang grupong Piston tutol pa rin sa programa. Plano ulit nilang magkasan ng transport strike sa Metro Manila habang papalapit ang deadline. Kasabay nito, titigil na rin muna ang LTFRB sa pagtanggap ng mga bagong motorcycle taxi applications. Magsusumiti na raw kasi sila ng rekomendasyon sa Kongreso kaugnay ng ginawang pilot study. Kasalukuyang may 51,000 motorcycle taxi slots sa Metro Manila. Kamakailan lang, nag-otorisa pa ng 8,000 karagdagang slots ang LTFRB. Sa puntong ito, makakausap natin LTFRB Chairman Teofilo Guadiz III. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Magandang tanghali Cheryl at saka sa lahat ng mga nanonood po na sa atin. Salamat po sa oras. Chairman, unahin lang po natin yung tungkol dito sa motorcycle taxi pilot study. Ano na po ba ang status nito? Unang-una po, ang study po namin will come to a conclusion on May 31 po. Ang magtatapos po sa May 31 is yung gathering of data for the pilot study. But the project itself, yung pagtatakbo ng mga motorsiklo po sa ating lansangan, nasa Kongreso po yan kung pahihintulutan pa nila by May 31. But the job of the technical working group na ako po ang namumuno ngayon ay yung pagpigil lang po ng pagproseso ng datos na binibigay po namin sa Kongreso, which will be the basis of the law that they will pass. So lumalabas po na yung inyong ahensya ay taga-kalap lamang po ng datos. The final decision, nasa Congress pa rin po yan. Yes, I agree with you, Cheryl. Kasi legally, the motorcycle is not authorized as a public utility vehicle. Congress sometime in 2018 enacted a House resolution creating a technical working group to conduct a pilot study. So yun hong pilot study namin magtatapos po ng May 31. Ito po yung pangangalap po ng data. But the program continues po, pero nasa Kongreso po yan kung kanilang ititigil, itutuloy habang binabalangkas pa po yung batas na gagawin po nila to totally legalize motorcycle taxi. And although malapit na po matapos, May 31, almost 2 months na lamang po ay tapos na po itong pag-gather nyo. So far, ano po ang nakikita nyo? And mayroon po kayong kasama sa pagsumite nyo po ng mga datos, ay may rekomendasyon po ang LTFRB on this? Meron na, Cheryl. Ang aming rekomendasyon ay base una sa impact ho sa economy, impact ho sa mga ibang pampublikong sasakyan, and of course, ang impact on the employment and the traffic in the country. Yan ho lahat ay sinaalang-alang namin sa aming pag-aaral po. And yan po ang magiging basis po ng aming isasubmit na report sa House of Representatives at saka sa Senate. Dalawa po yung pagbibigyan namin. And from that ho, both houses will be coming up with an enabling law based on the study made by the LTFRB. At sa nakikita nyo po ba, ano ang leaning towards po kayo saan doon sa inyong rekomendasyon? Kung pagbabasihan po ay impact nito sa ekonomiya at maging po doon sa public transport at pag-create ng mapagkakakitaan ng mga kababayan natin. Cheryl, base ho sa aming pag-aaral ngayon, ang average na income po ng isang motorcycle taxi rider on a full-time basis of Monday up to Friday or Saturday is 41,000 ho ang gross nila per month, which is technically higher ho than the minimum wage. And right now, we have 45,000 motorcycle taxi riders ho sa Metro Manila. So that would mean additional 45,000 employment. Kung ito lang po ang pagbabasihan, malaking tulong po ito sa pagbaba ng ating unemployment rate. On the issue naman po ng traffic, hindi po namin gaanong nakikitang gaanong problema itong mga motorcycles since they occupy only a minimal portion of the traffic. Unlike po yung mga four-wheel motor vehicles po natin.
So we do not see any issue on the traffic. So ang inclination po probably natin is baka pwede hong illegitimize na to. On top of that, Cheryl, ang dami ho nating mga tinatawag na habal-habal. One of the reasons why this program was created is to recognize and legitimize po itong mga habal-habal, mga kolorum. And the only way to do that is to come up with a legitimate motorcycle taxi enacted by Congress. And Chairman, pag natapos po yung May 31 at magsusumiti na po kayo ng datos, ay magpapatuloy po ba muna pansamantala at hihintayin yung final decision po ng Congress? Or after May 31, hinto muna po lahat and then we wait for the Congress's decision? Cheryl, nasa Congress po yung pagdidesisyon yan. Pero kung kayo, ako ang tatanungin, the study has already has already stopped, but the program should continue. Kasi sayang po yung mga naumpisahan na ho natin, sayang po yung mga trabahong mawawala, baka hindi na ho natin gaano mapunuan ito. So my conclusion is that we should stop the study, submit the data, but continue the program until such time that Congress is enabled to act a law to legitimize the motorcycle taxi. Kaano po ulit karami yung ating motorcycle taxis po ngayon? Cheryl, sa amin pong datos dito, we have 45,000 motorcycle taxis for Metro Manila, about 2,000 for Cebu, and about 1,500 po for Cagayan de Oro. At pag po ito ay pumasa, pero may binigay pa po tayo, di ba nag-approve pa po kayo ng additional 8,000? Tama po ba ako? Totoo po yun, Ma'am Cheryl. Base na rin po sa rekomendasyon ng Congress na masyadong limited daw po yung aming study kasi tatatlong participants lang ang nabigyan po ng pagkakataon. And these are the 3 pioneer motorcycle group. Ang gusto po nila is expand po namin yung aming study to see the real impact of motorcycle taxi on the traffic and on the economy. But then, ang naging parang rekomendasyon po namin is after accrediting these 4 additional taxis with about 2,000 additional accreditation per taxi, per company ho, which is roughly mga 8,000 po yan, ititigil na po namin for Metro Manila. In deference na rin po sa request ng ibang transport group na itigil muna because of the probable competition. Though there is no legal scientific basis for that, in deference to them ho, siguro mas maganda sa probinsya naman kami ngayon na pumunta to address also the transportation needs sa mga iba-ibang urban areas outside Metro Manila. So pag ito po ay pumasa sa Kongreso, nationwide na po ito. Kasi ngayon parang lumalabas, limited lamang po to 3 areas. Yun pong may pasada po na motorcycle taxi. Totoo yan, Cheryl. If this law gets to pass, this will be on a nationwide scale, and base na rin ho doon sa nakita kong yung draft law sa House of Representatives, this will have to be done on all places in the Philippines ho. In the urban areas ho, it will be controlled by the application. On other areas po, the local government unit will be given a participation po sa pag-accredit ng motorcycle taxi. Curious lamang po kami, Chairman. Since ito po ay pilot study, ito pong mga kumpanya ng motorcycle taxis, so hindi pa, nagbabayad na rin po ba sila ng tax? Opo, legitimate doon po sa business. pag-aaral po namin, base po doon sa study conducted by the Committee on Transportation ng Congress, meron po silang dinideklarang mga taxes po.
Okay. Isingit na rin po namin yung deadline sa consolidation para po sa PUV modernization sa darating na 30 po ng buwan na ito. Ay, kamusta naman po? Umusad ba? Dumami pa rin po ba? Or nasa ilang porsyento na po tayo na consolidate? Yes, Cheryl. Umusad po based on the original count nung January 31. I mean, December 31, that's about 70%. Now it's 79% ho. And I think we have already achieved the goal kasi po ang healthy consolidation rate would be roughly about 70 to 80% po. We do not expect everybody to join in the program. In fact ho, ang purpose itong program is to limit the number of jeepneys to declog the urban areas. At the same time ho, to increase the usage of these jeepneys po. So base ho rito sa aming percentage of consolidation at 79%, I would say ho na matagumpay ho namin nailunsad yung first phase ng programa namin, which is consolidation. Aasahan ba na magkakaroon pa po ng extension? Hindi na po siguro kasi marami na pong nababahala yung mga nag-participate na gumastos na po sa pagkuha ng mga sasakyan ay nababahala na kumukunti po yung kita nila because of the continuous participation of the traditional jeepney in the streets. So for them to be viable ho, kailangan ho talaga natin magbawas and we really need to come up with a definite deadline. Kung hindi po, hindi na po tayo paniniwalaan and no one will take us seriously. Ano po ang inyong reaksyon sa plano ng piston na magkasa ng transport strike daw po ngayong palapit na ang deadline? Unang-una po, again, ako po ay nalulungkot dito sa kanilang sinasabing paglunsad po ng strike. Pero Cheryl, kami po ay nakahanda as in every time na nag-i-strike po sila, meron po kaming mga rescue buses, mga rescue vehicles po. And ito pong kanilang pag-aalsa or pag-i-strike ay hindi ko ganong naka-apekto sa aming mga public transport system dito sa Metro Manila. Marami pong salamat, LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Magandang hapon po. May inilunsad na bagong programa ang Manila City Jail para sa mga kapatid nating nakulong ng dahil sa illegal na droga. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, ano ang detalye ng programang ito? Cheryl, inilunsad nga ng Manila City Jail yung kanilang dalawang livelihood program, yung Padjak para sa pagbabago at yung Kariton ng Bagong Buhay at Pag-asa na naisip yan ni Superintendent Warden Lino Soriano at ni Judge Taylor ng RTC 31. Cheryl, itong Padjak para sa pagbabago, meron silang provide na 5 bisikleta kung saan i-drive ito ng mga bagong laya natin na PDL. Tapos magiging parang umiikot itong bisikleta. Ang mga produkto nila ay yung mga bake mismo na goods ng ating mga PDL dito sa loob ng City Jail. Kasi Cheryl, meron silang Panaderia de Manila kung saan mismong PDLs yung mga nagbe-bake. So iikot nila itong kanilang specialty, yung pandesal at yung bago nila yung pandenilo. Ito daw yung pandesal na pampatalino. Bukod dito, meron din sila yung Karito ng Bagong Buhay at Pag-asa. Ito naman yung food cart kung saan gawa din mismo ng mga PDL, digulong ito. At maganda yung kanyang itsura, makikita nyo sa video. Sa ngayon, 3 pa lang yung nabigyan ng food cart. Sila ay mga bagong laya na PDL na ongoing pa yung kanilang rehabilitation. Ngayong araw, binigay na yung pang-4 sa isang bagong layang PDL at inaasahan nila na malaki yung matutulong nito mga programa para magtuloy-tuloy yung pagbabago at rehabilitation ng ating mga bagong layang PDL. Cheryl? Gaano karami yung tinatarget na makinabang at may proseso ba ng pagpili sa mga presong makikinabang nito? Oo, Cheryl, target nila sana na hanggat maaari lahat mabigyan ng tsansa na mabigyan itong livelihood program. Sa ngayon kasi medyo
tinatala talaga nila yung recipient. Halimbawa dito sa padjak para sa pagbabago, 5 pa lang yung bisikleta na meron silang ginagamit. At yung mga PDL na bagong laya na nakakapagmaneho nito, dumadaan pa sa series of interviews. Tapos kailangan approve pa ng kanilang psychometrician bago mapayagan na magmaneho nito. Ito namang sa Kariton ng Bagong Buhay, ganun din, series of interviews. Tapos bago sila maaprubahan na mabigyan nitong kariton, magkakaroon ng kasunduan, Cheryl, pipirma yung recipient, kasama nga dito sa kasunduan yung na magkakaroon ng random drug testing. So Cheryl, kapag itong PDL na bagong laya ay nabigyan ng kariton at dumabas doon sa test na siya ay positive sa drugs, naku, babawiin sa kanya itong food cart at ibibigay ito sa mas deserving na recipient. So sa ngayon, umaasa sila na madadagdagan pa sa pagsisimula nila itong mga bisikleta at yung kariton. So sana daw magtuloy-tuloy yung kita and yung mga sa tulong din ng lokal na pamahalaan. Umattend din naman si Mayor Hanila Cuna kanina at sinabi niya rin na 100% daw yung kanilang gagawing pagtulong dito sa program ng Manila City Jail. Sharing. Panghuli na lamang, Kyla, grabe ang init ng panahon ngayon. Komportable naman ba yung mga kapatid natin preso dyan sa Manila City Jail? Oo, totoo, Cheryl. Sobrang init nga ngayon. At ang ating bilang ng mga PDL ngayon dito sa Manila City Jail nasa 3,400. So, ilan at napakasikip ng kanilang mga presinto. Pero sa kabutihang palad naman, medyo maluwag yung mga patakaran dito sa loob. So, pwede silang umikot-ikot lang dito sa loob ng compound. So, hindi necessarily na nasa loob noong presinto para maiwasan nga yung masikip, at yung syempre malagkit, mainit. Nakita naman natin sa loob talagang nagkukumpulan na sila. So ayun, bukod doon meron din mga palamig na pwede nilang bilhin dito sa kanilang canteen. At para maiwasan naman yung mga sakit na laganap ngayong tag-init, continuous at regular yung kanilang monitoring. Meron din mga health coordinators na PDL na designated kada doon. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal. Kyla Macanta. Pumalo na sa 1.2 million ang mga kaso ng autism spectrum disorder. Kaya isang mobile app ang dinevelop para umalalay sa ating mga speech therapist. Para sa detalye, live na magbabalita si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan. Cheryl, Tiempo, sa World Autism Day ay opisyal nang inilunsad ang isang application na para sa mga kapatid nating may autism. Ito ang Milo Speech Buddy na layong matulungan ang parents na ma-develop ang speech ng kanilang mga anak. Kadalasan kasi ang nagiging problema sa may mga autism spectrum disorder ay delayed ang kanilang speech development. Kaya ang purpose nitong app ay may pagpatuloy din sa bahay yung tulong na ibinibigay sa kanila ng speech therapist. Ang dapat lamang gawin ay i-download ang Milo Speech Buddy application sa inyong Android or iOS device. Pagka-download, ito agad yung makikita. So Cheryl, kung makikita natin, ito yung mismong app. Ito mismo yung front face ng app. No? So makikita natin from level 0 to level 5. So bawat level ay may kanya-kanyang development, yung kanyang development. So pagdating dito sa level 1, so pag pinindot mo yung level 1, makikita mo may different modules na makikita dito from under a minute to 10 minutes. So ito sa level 1 mismo, dito parang yung tinatawag nilang imitation. So dito parang makikita ang matututunan ng isang tao ay yung social cues and yung pag-share ng emotions through gesture bago mismo lumabas yung speech. No? Tapos pagdating naman ng level 2, dito kadugtong pa rin to ng level 1. No? Ito naman, yung mga nasa module ng level 2. Then dito naman na-introduce na yung may mga sounds of the animals, gaya ng pag-bark ng dogs and yung pag-roar ng mga bears. So, Cheryl, hanggang level 5 yan. Hanggang sa dulo nga, ito nga yung level 5, yung forming sentences. Doon na parang medyo nagtatagpi-tagpi na yung mga words na ginagamit ng ating mga kapatid. And yun nga, throughout the session, padagdag daw ng padagdag yung mga modules na nandito sa application mismo. Sa ngayon ay mainam daw para sa mga batang 2 years old pataas at dapat may guidance na magulang yung sa paggamit. Paalala lang din sa mga mag-download ng app na hindi ito replacement, kundi suporta
sa speech therapy na tinatanggap ng may mga autism. At dahil nga Autism Awareness Month, regalo ng developer sa mga magda-download ay 1 month free subscription. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hola mga kapatid, kiligat ka ba? Yan ang naramdaman ng Marvin fans sa inilabas na video ni Marco Gallio at Heaven Peralejo nito lamang April 1. Magkatabing humarap sa video ang dalawa na parang medyo tense. Dito nila sinabing hindi na nila kayang magtrabaho kasama ang isa't isa. Ayaw daw nilang matali sa isang love team. Kaya break na raw sila at wala na raw Marvin. Pero sa huli, nilinaw din ng dalawa na April's Day or April Fool's Day prank lang daw nila ito. Sabay pakilala sa kanilang mga karakter sa binubuong bagong project. Wow! Wala nang Marvin. For good, I think. Kasi makikilala niyo na si Tino at saka si Aika. Happy April Fool's Day, everyone. Pinagkaguluhan po ang Thai superstar na si Win Metawin sa kanyang pagbabalik Pinas para i-promote ang bagong pelikula nila ni Janela Salvador. Narito po ang report. Halos hindi na magkarinigan dahil sa lakas ng hiyawan ng fans para i-welcome ang Thai superstar heartthrob na si Win Metawin sa mall na ito sa Makati. Nasa bansa muli ang aktor after almost 8 months para mag-promote ng kanyang first ever international film na Filipino-produced pa, ang pelikulang Under Parallel Skies. Sa kanyang fan meet, pinagbigyan pa niya mga tagahanga ng Tagalog time. Ang ganda niyo. Huli nating nakita si Win kasama ang kanyang leading lady na si Janela Salvador sa Hong Kong. Kaya naman very excited daw siyang makita ang Pinoy fans at dito naman mag-promote. Every time I come here to meet all of my Filipino fans, they always give me the energy, like so powerful. The scream, the loudness of them, you know. Ang Under Parallel Skies ay kwento tungkol sa lalaking hinahanap ang nawawalang ina sa Hong Kong. Magbabago naman ang buhay niya sa makikilala niyang Filipino OFW played by Janela. It's very special, you know, it's my first movie that worked with international people, especially Filipino. And of course, like, Filipino actors are working with me, so the first time to promoting here is very special. Sa April 17 na showing sa Pilipinas ang Under Parallel Skies. You don't like it? Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.